Okay po, pagdating po sa mga taong may diabetes at sakit sa kidneys, ano mga dapat kainin? Actually, medyo mahirap to. Mahirap na topic to. Pag sakit sa puso, simple lang naman, di ba? Alam nyo na yung matataba, maalat. Pero paano naman kung meron ka ng kidney disease, meron ka ng diabetes combined? Ano mga pagkain makakatulong sa dalawang sakit? Ang cause kasi ng kidney failure, ang number one cause is diabetes. Yung may matagalang diabetes, kaya nasisira ang kidneys. Kaya minsan, pareho ito. So, ano yung dapat natin ingatan? Ito yung mga good foods para dito sa kidney at diabetes. Papaya, nakita nila maganda. Okay? Papaya, hindi gano'n nagpapataas ng blood sugar, medium ang glycemic index niya, at maganda rin siya sa kidneys. Di ba? Meron siya mga flavonoids. So, good for the kidneys, good for diabetes. Siguro mga isang slice kung pipili din kayo ng prutas. Yan. Mansanas. Di ba? An apple a day keeps the doctor away. Maganda siya sa kidney. Mahirap kasi. Sa diabetes, hindi siya masyado matamis, hindi masyado mataas sa calories. Sa kidneys, hindi rin siya mataas sa potassium. Yan ang problema sa kidneys. Yung mga may kidney failure, ito mga pinapayo ko, para sa may sira na ang kidneys. Yung mataas na creatinine, ihi nila may protina na, nagpa-check up na sila sa nephrologist, sinabihan may kidney problem. Pero sa ordinaryong tao na nakikinig na wala naman kayong sakit sa kidney, pwede pa rin kayo kumain ng mga pagkaing mataas sa potassium, phosphorus. Pero pag kidney problem, ang ayaw mo, potassium, phosphorus, kaya yung mga dating healthy, hindi na po pwede. Sabi ko nga, mahirap ang may kidney problem, marami ng bawal. Kasi ayaw natin tumaas yung creatinine. Di ba yan ang gusto nyo yung topic? Paano mapababa yung creatinine? Paano hindi mag-dialysis, mag-kidney transplant? So ito po maganda. Mansanas pwede siya. Low potassium, low phosphorus, low sodium. Good for the kidneys, good for diabetes. Itong mga cherries, bihira lang naman meron sa atin, pero low carb and low calorie din sa kanya. Dito sa ibang bansa, may mga plum sila, fat-free, mababa din sa calories at carbs, pero mataas sa vitamin C. Pagdating sa carbs, ito medyo kakaiba. Normally, sinasabi natin maganda whole wheat bread, di ba? Yan ang gusto natin. Kaya alam minsan ng whole wheat bread, mataas sa phosphorus, tsaka sa potassium. Kaya pag may kidney problem, mas pwede na yung pasta and more white bread na sila. Unsalted crackers, pwede rin naman. So pag may diabetes at kidney, parehong may problema. Ito nga mga recommended. Strawberries, red grapes, apples, sa vegetable, cauliflower, onion, eggplant, turnip, protein, chicken and fish, unsalted seafood. Sa carb, ito nga, white bread, konti, tubig. Okay? So, ayan. Bakit nagkakaroon ng kidney disease, diabetes at high blood at infection sa ihi? Main causes. Sintomas ng kidney failure, papacheck kayo ng BUN creatinine, mataas. Minsan nangangati, nagmamanas, namamaga yung mukha, pero late na yun eh. Pag nagkaroon na ng sintomas, late na. Mahirap na umihi, lagi nagpipigil ng ihi. Okay? So mamaya, yung prevention ng kidney failure. Ngayon naman, papakita ko yung 17 foods na maganda sa kidneys. Kung kidney lang ang sakit mo. Okay? Pwede rin to sa diabetes, pero lalo na, ang kidney failure kasi, 5 stage. Stage 1, 2, 3, 4, 5. Pag stage 5, end stage na yun ng kidney disease, kailangan mag-dialysis na. Wala nang delay. Kasi kung hindi, mag-iipon talaga ng lason yung katawan, baka bigla may mangyari sa pasyente. Stage 3, stage 4, mataas na creatinine ito. Okay, ibig sabihin, hindi na nakakalabas, hindi na nagpa-function maigi yung kidneys mo. Pag stage 3, stage 4, hindi na niya malabas yung potassium, hindi na niya malabas yung phosphorus. Kaya yung mga pagkain dito, low potassium, low phosphorus. Baliktad na
sa mga pinapayo ko sa inyo. Di ba, lagi ko pinapayo, dapat high potassium para hindi bumaba potassium nyo, di ba? Nakakamatay low potassium. Pero yun na nga eh. Pag kidney problem ka, hindi mo na malabas yung potassium, hindi mo na malabas yung phosphorus. Pag stage 1 and 2, ito yung mga high blood at diabetic stage, bawas alak. Okay? Dietary restrictions. Tingnan natin. So, 5 stages ng kidney disease. Pag stage 1, stage 2, more blood pressure, more diabetes ang kinokontrol. Pero pwede na rin tumaas yung potassium at phosphorus. Ito yung mga binabawasan pag may kidney disease. Nakita nyo, baliktad na siya. Sodium para sa high blood, potassium pinapababa na. Ito pong payo ko para lang, ulitin ko malinaw, para lang sa mataas ang creatinine, para lang sa may sakit sa kidneys talaga na proven na marami ng protina, na may tama na yung kidneys. Pero kung hindi pa mataas creatinine mo, normal naman yung kidneys nyo, pwede ka pa kumain ng mataas na potassium pati ng phosphorus. Pero yung alat, bawasan mo na rin. Yung protein, kahit normal kidneys mo, hindi ayaw ng mga kidney specialist ang high protein. Pag high protein diet, puro karne, Korean meat, diba? Puro yun ang kinakain natin, nahihirapan ng kidneys. Marami hindi alam nito, kaya ingat tayo sa high protein. Diba? Paalam nyo muna sa doktor nyo kung kakayanin. Yung mga protein shake, pampalakas, paalam nyo sa doktor nyo kung kakayanin. Lalo na kung may konting kidney damage na tayo. So, ito yung 4 na binabawasan. Kasi nga, nahihirapan na yung kidneys ilabas. Baka sumobra taas ang potassium, makikita sa blood test, delikado. Low potassium, high potassium, parehong masama. Phosphorus, masama din. Kaya limited na. Sodium, 2 grams a day. Potassium, 2 grams a day. Phosphorus, less than 1 gram a day, pati protein. Cauliflower, maganda. Maganda sa cauliflower, low potassium siya, di ba? Hindi lahat ng gulay pwede. Actually, mga spinach, mga kale, healthy, pero medyo high potassium yun eh. So, ito lang talaga yung gulay na sakto. Di ba? Normally, sasabihin ko sa inyo, lahat ng gulay, lahat ng prutas, pwede naman sa healthy na tao. Pero pag kidney na nga eh, mataas na nga yung creatinine, stage 2, 3, 4 ka na kidney disease, ito na lang ang pupwede sa inyo. Mas safe ka dito, low potassium siya. Sodium, potassium, phosphorus. Itong 176 mg, considered low. Strawberries, blueberries, pwede po. Low potassium, low sodium, low phosphorus. Pwede sa nagdadialysis, kidney disease, nang may kidney stones. Tingnan nyo maigi. Sa isda, ilang isda lang pwede. Salmon, tuna, catfish, ano ba catfish? Hito, halibut, shrimp, omega-3 fatty acids. Okay? So, itong mga isda, mas safe sa may kidney disease. Ang omega-3 fatty acids, nakakababa ng blood pressure konti, triglyceride konti, at irregular heart rhythm konti. Alam ko po yan bilang cardiologist. Red grapes, maganda. Okay? Red grapes, maganda siya, mataas vitamin C, antioxidant, flavonoids, may resveratrol siya. Okay? Antioxidant to, parang pampabata nga to, sabi ng iba. Pero animal studies pa lang yan. So, mababa din sa sodium, potassium, and phosphorus ang red grapes. Pero, hindi pwede sobra dami kasi kung may diabetes kayo. Egg whites. Paano naman ang egg white? Sa egg white naman, mas okay ang egg white kaysa sa egg yolk. Kasi ang egg yolk kasi, healthy siya, kaya lang mataas sa phosphorus. Mataas sa phosphorus yung egg yolk. So, hindi gano'n nire-recommend. Egg white, pwede yan sa kidney disease, high quality, kidney-friendly source of protein. Pag nagdadialysis na ang isang pasyente, ito pag stage 5, habang di pa nagdadialysis, puro pigil. Kulang bawas protein, bawas potassium, bawas phosphorus. Pero pag nagdadialysis na 3 times a week, ibig sabihin, nalalabas na yung dumi sa katawan, pwede ka na mas marami konting protein. Ayan, no?
Pag dialysis ka na, pwede na. Paano? Hindi ka nga umiihi, pero sa dialysis, nalalabas na yung dumi. So, kailangan mo na ng more protein. Ito yung magandang protein. Egg white, chicken, meat, yun lang mga protein na gusto nila. 2 large egg whites pwede po. Dahil gusto natin bawasan yung salt, yung asin, di ba? Gusto mo bawas ang asin kasi nakaka-high blood ng asin, nakakamanas, di ba? Kaya papalitan natin ng ibang spices na may lasa, kahit low salt, di ba? Ito ang salt alternative natin, bawang. Bawang na lang. Okay? Para mabawasan yung salt plus mataas pa sa manganese, vitamin C, B6 at iba pang compounds. Olive oil ang recommended nila na may pag-aaral na healthier oil for kidney disease, phosphorus-free, at anti-inflammatory. Medyo mahal lang. Pwede rin gamitin pangluto. Merong olive oil na pangluto. Cabbage. Marami ito. Low potassium. Bihira lang yung mga gulay na yan eh. Low potassium, low phosphorus, pati turnip, low sodium. Pero mataas naman sa vitamin K, vitamin C, vitamin D. So maganda yung iba, pero hindi laging tayo nakabantay sa sodium, potassium at phosphorus. Kasi nga tumataas yan. Kaya mahirap talaga yung kidney diet sa mataas ang creatinine. Skinless chicken ang gusto. Tsaka gusto nila yung niluluto na agad. Hindi yung pinaprocess, hindi ginagawang fast food fried chicken, hindi ginagawang roasted chicken na maraming salt and phosphorus. Yung ganito lang na walang balat. Kasi pag siya, less phosphorus, less potassium, less salt. Dito mo kukunin ang protein mo. Bell pepper, low potassium kumpara sa ibang gulay. Okay? Sobra taas sa vitamin C. Isang peraso nito, parang good enough for the day na. 105% ng recommended ng vitamin C. Onion, parang garlic, pampalasa, bawas din sa asin. Mataas sa vitamin C, B, at prebiotic fibers. So, ito po yung mga tinuturo ko sa inyo. Fatty fish, egg white, puti, cabbage, berries, strawberry, red grapes, chicken, pang kidney diet to. Tingnan nyo po, garlic, tsaka bell pepper. Yung ibang gulay, ang problema, spinach and kale, hindi pwede sa kidney disease kasi mataas sa potassium. Okay? 'Di ba yung mga gusto natin, yung mga saging, 'di ba? Maganda 'yan, saging orange sa normal na tao. Pero pag mataas na creatinine, stage 3, stage 4, papunta na sa dialysis, hindi na pwede magsaging, mag-orange, magpatatas na high potassium na healthy kasi nga sira na yung kidneys eh. Kaya hirap na tayo. Ito lang pwede sa inyo, arugula. Kasi spinach and kale, high potassium. Ito, arugula, low potassium. 74 lang. Ayan o. Pero kahit low potassium siya, low phosphorus, mataas naman sa ibang nutrient na panggulay. Vitamin K, manganese, and calcium. Sa nuts, hindi pwede ordinary nuts sa kidney disease. Konti lang. Yung peanut, mataas eh. Peanut, mataas sa phosphorus. Almonds, mataas sa phosphorus. Ang di lang mataas, macadamia nuts. Kaya lang mahal. Yun talaga, pang mayaman eh. Kung gusto niyo talaga na nuts, ito lang ang safe sa may sira ang kidneys. Radish, okay din. Low potassium, low phosphorus na gulay. Pero mataas sa vitamin C. Tulad na sinabi ko, di ba? Yung iba, orange. Hindi nga po pwede. Di ba? Mataas sa mataas sa potassium. Orange nga, alanganin. Banana, kiwi, mataas sa potassium. Swerte ang pineapple, considered relatively low potassium siya. 180 milligrams lang. Siya lang yung low potassium pang kidney disease. Pero, maganda naman sa fiber, manganese, vitamin C, at bromelain na panlaban sa inflammation. Diba? Pero tayo, sa ordinaryong tao, gusto natin maraming potassium, doon tayo sa saging, sa orange, sa kiwi. Ito nga, pang kidney disease. Okay? Kaya sinasabi ko, pang mataas na creatinine, pang may sira ng kidney. So, cranberry, alam naman natin, cranberry, home remedy yan for UTI and kidney disease.
Meron siyang phytonutrient na pinipigilan daw, allegedly, yung bacteria na dumikit sa pantog. Cranberry juice, may mga nabibili. Low potassium, low phosphorus, low sodium. Hindi lahat ng mushrooms pwede sa may sira ang kidneys, ha. Itong mga portobello, sabi ni Doc Lisa, malaking mushroom, white button mushroom, hindi siya okay. Kasi mataas-taas ang potassium niya. Ang mababang potassium na pwede sa kidney disease, shiitake mushrooms. Anti-cancer din to. Anti-cancer ito. Good for renal or kidney diet ito. Protina pa siya, 'di ba? So ang protina natin, meat, chicken meat, konting fish, egg white, tsaka shiitake mushrooms. Ito yung mga babawasan or iiwasan sa may sira ang kidneys at mataas ang creatinine. Dahil sa salt, pickles, canned foods, high salt yan. Flavored soda, phosphorus, hindi maganda. Patatas, orange, saging, mga healthy, potassium kasi. Tomatoes, potassium kasi mataas. Alak naman talaga, masama para sa lahat. Whole wheat, mataas phosphorus, kaya white bread gusto nila. Chips, sobra alat. Soft drinks, dark-colored phosphorus. Gatas kasi, healthy ang gatas sana, kaya lang, mataas siya sa phosphorus. Kung may sira ang kidneys mo, nababawasan pa yung calcium sa buto, pabaliktad. Imbis na lumakas yung buto, hindi pa, pag may kidney disease, pag may kidney disease lang to. Stage 3, stage 4. Okay, processed meat, sobra alat. Pickles, sobra alat. Yan ang problema. Prunes, raisins, matamis. Herbal supplements and vitamins, ipaalam muna sa doktor. Basta may kidney problem na, mataas na creatinine, yung mga dosis ng gamot ninyo, dosis ng antibiotic, binabago. May antibiotic, binabawasan ng dose. May antibiotic, normal ang dose. Basta may liver at kidney problem. Okay? Pasensya na kung nalito kayo, pero ito talaga po. Para lang to sa marami nagdadialysis, may kidney disease. Pag takot tayo masira ang kidneys, ito ang binabantayan, salt and protein. At pag mataas na yung creatinine, alam nyo naman to 'di ba? Potassium and phosphorus. Habang kinokontrol natin yung pagtaas ng creatinine. Pero po, inuulit ko, ang payo ko ay payo lang, final decision ang nephrologist ninyo. Siya magsasabi. Kung may sinabi nephrologist nyo na kontra sa sinabi ko, sundin yung nephrologist nyo. Kasi mas alam niya yung condition nyo. Mas kita niya yung blood test mo. Ano ba potassium nito? Ano phosphorus? Ano ba anemic na ba yung pasyente ko? So, mas sundin nyo yung nephrologist nyo at nutritionist nyo. Yung akin ay general advice lang para sa may kidney disease kung ano ang dapat at bawal kainin. Salamat po. Share po natin.